isang magandang umaga po sa bawat Amen. isa. Good morning po. Good morning. Good morning. Tayo po tayong lahat. Yan. At good morning din po yung mga nasa online po. Magandang umaga. Isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Okay naman. Sabi mo sa tabi mo nga, tanungin mo siya, kamusta ka? Kumusta ka? Kumusta ka? Bigyan na po natin ng isang malakas na palakpak ang ating Panginoon. Yes, Lord. Yes, Salamat. Lord, we give you praise. Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon. And we acknowledge your presence right now. Maraming salamat po, Panginoon, sa isang linggong pag-iingat niya sa amin. Salamat po sa iyong pag-ibig. Maraming salamat. At nandito po kami ngayong sandaling ito para magbigay ng papuri. Sama-sama ka namin pasalamatan dahil sa iyong katapatan, dahil sa iyong kabutihan sa amin. Amen. So excited na po ba kayo? Amen. 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 Okay po. Basahin po muna natin itong awit, chapter 24, verses 3 to 6. Okay po ba? Amen. Okay, so 1, 2, 3, go. Sino nga ahon sa bundok ng Panginoon at sinong tatayo sa kanyang dakong banal? Siyang may malinis na mga kamay at may dalisay na puso na hindi nagmataas ang kanyang kaluluwa sa walang kabuluhan at hindi sumumpa na may kabulaanan. Siya'y tatanggap ng pagpapala sa Panginoon at ng katuwiran sa Diyos ng kanyang kaligtasan. Ito ang lahi ng mga nagsisihanap sa Kanya na nagsisihanap ng iyong mukha sa makatuwid bagay kay Jacob. Amen? Amen po ba? Amen, yes. Yes. Mukha ng Diyos ni Jacob. Salamat, Panginoon, ngayong umaga at ang pagpapala na yun yung presence ng Panginoon. Yan po yung naisin natin. Maging hangad natin palagi ay manatili sa presensya ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. Taas po natin mga kamay natin at shake po nga natin. Shake. Woo! Para warm up. At pwede po pa tayong tumalon ng 3 beses. Talon lang 1, 2, 3, go! 1, 2, 3. Ayan. Warm up natin kasi ngayong umaga we will celebrate. Diba? So celebration, bigay po natin yung all out natin sa Panginoon. Pagpupuri at pasasalamat sa Kanya. Amen? Amen. Okay. Come on! Tayo'y tatalon, tayo'y sisigaw, at magpupuri at sasayaw sa ating Panginoon. Woo! Hey! Papurihin ang pangalan mo, Panginoong Jesus. Come on! Tayo tumalon. Tumalon, sumigaw, Magpuri at sumayaw. Tumalon, sumigaw, magpuri at sumayaw. Tumalon. Tumalon, sumigaw, magpuri at sumayaw. Tumalon. Tumalon, sumigaw, magpuri at... For the last time. Tumalon, sumigaw, magpuri at sumayaw. Come on. Woo! Amen. Come on! Tayo tumalon! Tayo tumalon, tayo sumigaw, tayo magpuri at sumayaw. Itaas ang kamay, hiwagayway, sama-samang magbigay, papuri at pagsamba sa Diyos Ama. Tayo tumalon, Tumalon! tayo sumigaw, tayo magpuri at sumayaw. Itaas ang kamay, hiwagayway, sama-samang magbigay, papuri at pagsamba sa Diyos Ama. Sama-sama! Come on! Sama-samang Tumalon! sama-samang sumigaw. Purihin ang pangalan niya. Jesus! Jesus ang pangalan niya.
tumalon, tayo sumigaw, tayo magpuri at sumayaw. Itaas ang kamay, hiwagayway, sama-sama magbigay papuri at pagsamba sa Diyos Ama. Tayo tumalon, tayo tumalon, tayo sumigaw, tayo magpuri at sumayaw. Itaas ang kamay, hiwagayway, sama-sama magbigay papuri at pagsamba sa Diyos Ama. Sama-sama, sama-samang tumalon, sama-samang sumigaw. Purihin pangalan niya, Jesus ang pangalan niya. Sama-samang tumalon, sama-samang sumigaw. Purihin pangalan niya, Jesus, Jesus ang pangalan niya. Araw-araw langit ang nadarama. Come on! Hey! Muli, sabay-sabay po tayo tumalon, sumigaw, magpuri at sumayaw. Amen. Tumalon. Tumalon, sumigaw, magpuri at sumayaw. Woo! Come on, shout. Tumalon, sumigaw. Magpuri at sumayaw. Tumalon. Tumalon, sumigaw. Magpuri at sumayaw. Come on. Tumalon, sumigaw, magpuri at sumayaw. Sing louder, come on. Woo! Tumalon, sumigaw, magpuri at sumayaw. Tumalon. Tumalon, sumigaw. For the last time, we sing tumalon, sumigaw. Sumayaw. Tumalon. Tumalon, sumigaw. Magpuri at sumayaw. Sama-samang tumalon, sama-samang sumigaw. Purihin pangalan niya, Jesus. Jesus ang pangalan niya. Sama-samang tumalon, Amen. sama-samang sumigaw. Minsan pa, sama-sama. Pangalan niya. Jesus ang pangalan niya. Sama-samang tumalon, Amen. sama-samang sumigaw. Purihin pangalan niya, Jesus. Jesus ang pangalan niya. Araw-araw langit ang nadarama. Hey! Come on! Jesus! Come on, purihin po natin ang ating Pangalan Panginoon. mo. Oh, purihin ka, Panginoong Jesus. Salamat, Panginoon. Purihin mo, Panginoong Jesus. Yes, Lord, we give you praise. Thank you, Jesus. Amen. Yes, Lord, salamat. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo. At sa kami po ay sama-samang magpupuri sa iyo at pasasalamatan ka dahil sa iyong kabutihan, sa iyong ginagawa, sa iyong mga anak, Panginoon. At araw-araw, tunay nga, langit ang nadarama pag kami po ay nasa presensya mo, Panginoon. Kaya ang hangad namin, Panginoon, bawat isa sa amin, kami po ay manatili sa iyong presensya at ito lamang po ang aming naisin sa buhay namin, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon, purihin ka. Patuloy po nating papurihan, awitan ng ating Panginoon. At itong awiting na to, gawin po natin siyang panalangin na may pasasalamat sa ating Panginoon ngayong umagang ito. Yes, God. Salamat sa iyo, Panginoon. Welcome your presence, Lord, in this place. O Panginoon, salamat po, Panginoong Jesus. Panginoon,
Tinataas ka namin, Panginoon, sa lugar na to, Panginoong Yesus. Panginoon, hawakan mo ang bawat puso, Panginoon, ng iyong mga anak, Panginoong Yesus. Oh, maghari ka, Panginoon. Maghari ka, Panginoong Yesus. Oh, we welcome you. Luwalhatiin ka, O Panginoong Yesus. O Panginoon. I cry out to Tinig you. mo, Panginoon, ang aming hanap-hanap. Amen. Yes. Ang tinig mo ay aking hanap-hanap. Sa gitna ng bawat takot at paghihirap, sa kabila ng aking pagkukulang, katabatan mo, O Diyos, tanging laan. Minsan pa ang tinig mo, ang aking hanap-hanap. Ang tinig mo ay aking hanap-hanap. Sa gitna ng bawat takot at paghihirap, Amen. sa kabila ng aking pagkukulang, katabatan mo, O Diyos, tanging laan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggang ang alay mong pag-ibig. Yes, Lord. Natagpuan. Natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Yes, Lord. Salamat sa iyo, Panginoon. Oh, Isa. iaalay. Jesus, purihin. O Panginoon, ikaw ang aming kaagapay at kabutihan mo sa amin ay hindi Lord. nagkukulang. Panginoon, Panginoon, ikaw ang kaagapay. Kabutihan mo sa akin di nakukulang. Panginoon, ikaw lang ang kailangan. Pagpakailanman sa iyo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggang ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Oh, natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Amen. Jesus, ako'y
nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay, iaalay. Wow. Oh Panginoon, purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Oh Panginoon, yes Lord, purihin ka Panginoon. Jesus. Sabi po dyan, hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Kung ito yung nais mo, sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, hangad ko lang po ay manatili, mamalagi sa presensya mo. Yes, Lord. Yes, God. Oh, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Hangad ko lang. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, yes Lord, ako'y binago ng pag-ibig mo. Luwalhati ka. Yes, Lord. Binago ng pag-ibig mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hangad ko lang, hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Natagpuan ng iyong pag-ibig na dakilang. Doon sa krus, ako iyong pinalaya. Jesus, Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Oh, yes Lord, natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako iyong pinalaya. Jesus, Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Natagpuan, Ay, pa, sabay-sabay po tayo. natagpuan. Yung pag-ibig na lakihan. Yes, church. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Amen. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Puso ko'y sa'yo. Awitin po ulit natin, natagpuan. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit, walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Iaalay.
tunay nga, Lord, ang panalangin ko, Panginoon, bawat isa sa amin, ang hangarin namin, Panginoon, ay mamalagi sa presensya mo, wala nang iba. At ang puso at buhay namin, Panginoon, ay amin pong ialay sa iyo, Panginoon. Wala nang iba, nahihigit pa na napakasaya, nandun yung kapayapaan, kagalakan, kundi mo malagi doon sa presensya mo, Panginoon. Kaya I pray, Lord, we pray, bawat isa sa amin, ito po yung aming maging nais talaga, Lord, at magawa namin yung mga bagay upang ikaw po ay manatili rin sa amin, Panginoon, at maging karapat-dapat kami sa iyo, Panginoon. Kaya salamat sa iyo, salamat sa umagang ito, salamat bawat isa sa amin. Lord, ang puso namin ay nagagalak, Panginoon, at puno-puno ng pasasalamat dahil sa iyong kabutihan, Amen. dahil sa Yes. iyong pag-ibig mo Yes, sa amin, Lord. Lord, sa iyong katapatan sa buhay ng bawat isa. Alam ko, bawat isa, naranasan namin yung katapatan mo, Lord, yung pag-ibig mo sa buhay ng bawat isa. Kaya maraming salamat sa iyo at patuloy ka naming pasasalamatan dahil lahat ng meron kami, lahat kung anong meron kami ngayon ay dahil po yan sa inyo. Marapat lamang sa iyo ibalik ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasalamat Yes, sa iyo, Lord. Panginoon. Maraming Yes. salamat. Ikaw po ang manguna sa amin at ikaw lamang ang isip ng bawat isa. And let this place, punuin mo na iyong presensya, maramdaman ng bawat isa ang iyong pagyakap, Panginoon. Kaya maraming salamat. Ito ang aming dalangin, na yung pagpupuri at salamat sa iyo sa tanging pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Taas natin ating mga kamay at purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. We give you praise, Lord. We love you, Jesus. We magnify your name, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, ngayong umaga. Araw na iyong ginawa, ibinigay sa bawat isa upang ikaw ay aming sambahin, upang ikaw ay aming purihin, upang ikaw, Panginoon, ay aming pasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan, sa lahat ng iyong pagpapala sa aming buhay. Ngayong umaga, Panginoon, muli namin binubuksan ang aming mga puso. Malaya kang kumilos, ipahayag mo sa amin ang iyong mga salita upang kami mamuhay ng katulad mo. Namumuhay sa kabanalan, sa katuwiran, namumuhay ng malinis para sa iyong kaluwalhatian, para sa iyong kapurihan at ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay nahayag sa aming buhay. So today, Lord, we welcome and we acknowledge the presence of the Holy Spirit in our lives, in our midst. In Jesus' name, we give you all the glory and all the honor, and all the thanksgiving. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Bago ka po, give somebody a high five. Sabihin mo, salamat na dito ka. God bless you. God bless you. Amen. Praise the Lord. Wow. Praise God. Sino masaya na narito ngayong umaga? Ito ang huling Sunday ng buwan ng Agosto, na buwan ng wika, kaya tayo nagtatagalog at ang iba sa atin hirap magtagalog. Kaya kailangan natin bumalik sa ating wika. Di po? At purihin ang Panginoon sa araw na ito na ginawa niya, binigay niya para sa atin upang tayo po ay makapagbigay ng papuri at pasalamat sa Kanya. Welcome po. Pakisabi sa katabi mo, welcome ngayong umaga. Welcome sa ating online service din. Welcome sa Acts Community Ministries, sa ating pong pagsamba, sa ating pong pasasalamat sa ating Panginoon ngayong araw na ito. Purihin ang Panginoon. Wow!
Amen. Tayo po ay nangungusap tungkol po sa presensya ng Panginoon. At ngayong sandali, ako po ay magpapahayag at mangungusap sa paksang ang pagpapala ng pananahan sa presensya ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, mayroong pagpapala sa presensya ng Diyos. Maraming pagpapala. Maraming pagpapala sa Diyos. Amen? Can we give God the praise? Maraming pagpapala sa Diyos. Mga kapatid, maraming blessings, maraming pagpapala, maraming kabutihan ang ibinigay ng Diyos sa atin. Magmula nang tayo po'y may panganak sa mundong ito, magmula nang tayo lumaki, ang dami pong kabutihan, ang dami pong mga magagandang bagay na ginawa ang Diyos sa atin. At ako po ay taos-pusong nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang kabutihan sa akin, sa ating lahat. I am forever grateful to God sa lahat ng kanyang kabutihan. Ngunit ngayong sandali, mga kapatid, ang pinakamataas, pinaka-the best na pagpapala ng Diyos na maaring makamit at maranasan ng isang tao ay ang presensya ng Diyos. Amen? Ang Diyos mismo, siya yung ating maging pagpapala. Yung presence ng Diyos, yung presence ng Holy Spirit, yung presence ni Jesus. When we talk about the presence, we talk about the presence of the Father, the presence of Jesus, the presence of the Holy Spirit. And take note, mga kapatid, ngayong sandali, the presence of God is the highest approval and blessing of God to a man. Tandaan po natin yan. Ang presensya ng Diyos, ang pinakamataas na pagpapala at approval ng Diyos sa isang tao. Kasi kapag kasama mo ang presence ng Diyos, nasa iyo yung ngiti ng Diyos. Amen? Nasa iyo yung puso ng Diyos. Nasa iyo ang mga kamay ng Diyos. Nasa iyo ang persona ng Diyos. Kaya pinaka-the best na pagpapala. Higit pa sa mga material na bagay, higit pa sa bahay at lupa, higit pa sa magagandang lugar. No po? Kaya nga po, sabi ni David sa Psalm 73, verse 25, sabi niya, sino ang kailangan namin sa langit? Bakit kami pupunta sa langit? Sino pupuntahan namin sa langit? Ikaw yon. Sino ang pinakamahalaga sa amin sa mundong ito? Ikaw lamang yon. Kaya nga ang pinaka-the best na regalo ng Diyos sa atin ay ang kanyang persona, ang kanyang presensya. Amen? Can we give God the praise? Pinaka-the best na regalo yon. Di ba kapag ang isang tao nagmamahal sa'yo o mahal mo ang isang tao, hindi mahalaga sa'yo yung mga binibigay. Mahalaga sa'yo yung tao mismo, yung presence niya. Much more sa Diyos. Nang ang Diyos nagbigay ng regalo, binigay niyang kanyang sarili. Binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Binigay niya ang Holy Spirit. So the best gift na pwedeng tanggapin ng isang tao ay ang presensya ng Diyos. Na yung presensya ng Diyos kasama mo araw-araw. Kasi kapag nasa iyo ang presensya ng Diyos, nasa iyo yung kapayapaan ng isip, kapayapaan ng puso, kapanatagan ng buhay. Nasa iyo yung kagalakan ng buhay. Because in the presence of God, there is fullness of joy. Amen? There is rest in the presence of God. Merong kapanatagan. Merong buhay na masaya, buhay na kakaiba. Kasi nasa iyong presence ng Panginoon. Amen? That's why I love the presence of God. I love the Holy Spirit. I love to be in the presence of God. I love to worship the Lord. I love to read the Bible. I love to pray. I love to hear the words of the Lord. And so ngayong sandali, dadako po tayo sa salita ng Panginoon. Sa aklat ni Isaias, kabanatang 33, talatang 14. Sabi diyan, nanginginig sa takot ang mga makasalanan sa Zion. Sabi nila, ang Diyos ay parang nagliliyab na apoy na hindi namamatay. Sino sa atin ang makakatagal sa presensya ng Diyos? Talatang 15. Ang makakatagal ay ang mga taong namumuhay ng matuwid, hindi nagsisinungaling, hindi gahaman sa salapi, hindi tumatanggap ng suhol, hindi sila nakikiisa sa mga mamamatay tao o hindi sila nakikiisa sa masama, at hindi gumagawa ng iba pang masamang gawain tulad ng pagtingin ng may pagnanasa.
Talatang 16, ganyang klaseng mga tao ang maliligtas sa kapahamakan na nakatira sa mataas na lugar na ang kanilang kanlungan ay ang malalaking bato. Hindi sila mawawalan ng pagkain at inumin. Purihin ang Panginoon. Talatang 17, makikita ninyo ang isang makapangyarihang hari sa kanyang kaningningan na namamahala sa napakalawak na kaharian. Purihin ang Panginoon. Pwede ba nating pasalamatan, palakpakan ng Panginoon? Exciting, mga kapatid, ang paglilingkod sa Diyos. Exciting ang buhay na kasama mo ang Panginoon. Pinakamasaya, pinakamabuting buhay, pinakamagandang buhay ay ang kasama mo ang Panginoon. Amen? Natutuwa tayo na kasama natin ang pamilya natin na minamahal po natin. Much more. Masigit na nakakatuwa, masigit na masaya, masigit na the best ang buhay pagkasama natin ang presensya ng Panginoon. Amen? Oh, hallelujah. Purihin ang Panginoon. So tingnan po natin dito yung key verse natin, yung talatang 14. Ano po yung sinasabi sa talatang 14? Sabi diyan, nanginginig sa takot ang mga makasalanan sa Zion. Kapag ang isang tao namumuhay sa kasalanan, manginginig siya sa takot. Kasi ang Diyos banal. Ang Diyos makapangyarihan. At sabi diyan, ang Diyos nag-aapoy. Ibig sabihin, ang Diyos ay isang apoy na tumutupok ng kasalanan. Ang Diyos ay parang nagliliyab na apoy na hindi namamatay. Sino sa atin ang makakatagal sa presensya ng Diyos? Sino yung makakatagal sa presensya ng Diyos? Tingnan po natin yun sa Living Bible. Sabi po sa Living Bible, the sinners among my people shake with fear. Nasi-shake, nayayanig ang mga makasalanan sa takot sapagkat ang presensya ng Diyos ay nahayag. At sabi rito, which one of us can live here in the presence of this all-consuming, everlasting fire? Sino yung makakatagal dito sa Diyos na nag-aapoy, na tumutupok, na walang hanggang apoy? Mga kapatid, tandaan natin ngayong sandali, ang apoy sa Biblia ay tumutukoy o nagsisimbolo ng presensya ng Diyos, ng kapangyarihan ng Diyos, at ng kaluwalhatian ng Diyos. Simbolo ang apoy. Ano po? At ang apoy, tumutupok po siya. Sabi ng Hebrews chapter 12, verse 29, ang Diyos natin ay isang apoy na tumutupok. Ang Diyos ay apoy. Ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili bilang isang nag-aapoy na Diyos. Kaya nga nung bumaba ang Holy Spirit, ito ay simbolo ng apoy, ng mga dilang apoy na naglitawan sa ulunan ng bawat tao at silang lahat napuspos ng banal na Espiritu, ng presensya ng Panginoon at ang kasalanan at kasamaan ay natupok sa kanilang buhay. Mga kapatid, ang Diyos natin nag-aapoy. At kung ang Diyos nag-aapoy, nag-aalab, dapat ang mga anak ng Diyos din nag-aapoy at nag-aalab katulad din niya. Amen? Kasi sabi ng Psalm 104 na ang kanyang mga ministers, ang kanyang mga servants, talagang they are very passionate for God. So yung mga anak ng Diyos, yung mga lingkod ng Panginoon, talagang katulad ng Diyos na nag-aapoy, nag-aalab sila. At ipinaliwanag ng banal na kasulatan na ang trono mismo ng Diyos ay nag-aapoy. Tingnan po natin yon. Sinabi ni Daniel chapter 7, verse 9, sabi niya, nakita ko may mga tronong inilagay at umupo sa kanyang trono ang Diyos na nabubuhay magpakailan paman. Ang Diyos is the everlasting God at siya'y nakaupo sa kanyang trono. At sinabi rito, nakakasilaw ang kanyang damit. Sa tindi ng kaputian, pati ang kanyang buhok, at nagliliyab ang kanyang tronong may mga gulong. So ito yung Diyos na pinaglilingkuran natin, makapangyarihan, walang hanggang Diyos. Diyos na nabubuhay magpakailanpaman. At ang Diyos na yan ay nag-aapoy, nag-aalab. At ang kanyang trono ay nag-aapoy, nag-aalab. He is the eternal God who sat on His throne. His clothes were white like snow and the hair on His head was white like wool. Talagang nakakasilaw siya sa kaputian. Yung trono niya talagang flaming with fire and yung wheels of His throne were blazing with fire. Nag-aapoy siya. At sinabi sa talat ng 10,
Mula sa kanya ay umaagos ang apoy. Merong river of fire was pouring out from him, flowing from his presence. Nag-aapoy yung trono niya, nag-aapoy ang Diyos, nag-aalab. Kaya nga nung makita rin ni Moses ang Panginoon doon sa bundok, no, nakita niya ang puno nag-aapoy. Ito yung nagsisimbolo ng presensya ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Ang kanyang trono, nag-aalab, nag-aapoy. At mula sa kanyang trono, mula sa kanyang luklukan, ay umaagos ang ilog na nag-aapoy. Nakakasilaw. Mga kapatid, ang Diyos natin ay isang apoy o nag-aapoy na naglilinis at tumutupok ng kasalanan. Kaya pagka ikaw napalapit ka sa Panginoon, matutupok yung kasalanan. Matatanggal ang kasalanan sa buhay ng isang taong very passionate for God. Magiging on fire siya. Kaya nga, mga taong namumuhay sa kasalanan, sila ay matatakot sa Kanya. Sabi ni Propeta Isaias, balikan natin yung ating key verse. Isaiah 33, talatang 14, ang Diyos ay parang nagliliyab na apoy na hindi namamatay. At ang tanong niya, sino? Sino sa atin ang makakatagal sa presensya ng Diyos? Sino ang makakatagal sa kanyang presensya? Sino ang makakapanahan at makakapanatili sa kanyang nag-aapoy na presensya? Sino sila? Alam po ninyo kung ano ang Diyos, kung sino ang Diyos, ang mga naglilingkod sa Kanya, dapat katulad niya. Kaya sabi ng talatang 15, ang makakatagal ay ang mga taong namumuhay ng matuwid. Kasi ang Diyos natin, Diyos na banal. Amen? Ang Diyos natin, Diyos na matuwid. Amen? Ang Diyos natin, Diyos na nag-aapoy, nag-aalab. At sino makakatagal sa Kanya? Ang makakatagal sa Kanya ay ang mga taong namumuhay ng matuwid. Mga taong hindi nagsisinungaling, hindi sila nagmamalabis o nagiging gahaman sa salapi, hindi tumatanggap ng suhol, hindi sila nakikisa sa mga mamamatay tao, hindi gumagawa ng ibang mga masamang gawain. So expound po natin yan. So ano ang dapat natin gawin upang patuloy tayo makapanahan sa presensya ng Diyos? Ano dapat natin gawin upang patuloy nating maging kasama ang presensya ng Panginoon? Kasi ang Diyos ay apoy, ang Diyos ay banal, naglilinis siya, nagtutuwid. Kaya nga ang ginto, para mapanatiling ginto, kinakailangan dumaan niya sa apoy. At maghihiwalay yung iba't ibang mga elemento sa kanya. At mananatili siyang lantay na ginto kapag dumaan sa apoy. Ganon ang mga anak ng Diyos na naglilingkod sa Kanya. Ang Diyos natin, apoy. Nag-aapoy, nag-aalab. Ang Diyos natin, very passionate. Talagang napaka-zealous niya para magawa ang Kanyang kalooban. At of course, ang makakatagal sa Kanya ay yung mga taong katulad niya. Kasi mga kapatid, ang bawat isa sa atin, nang kumilala tayo kay Hesus Kristo, nang tinanggap natin si Hesus Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay, tinanggap natin yung Kanyang Espiritu. At tayo ay Kanyang minomold upang tayo po ay maihalin tulad sa Kanya. Yun yung ultimate goal ng Diyos sa atin eh. Kaya ang buhay sa mundong ito, preparation, paghahanda natin doon sa talagang pagharap natin sa Kanya. Kaya nga kinakailangan nating makatagal sa presensya ng Diyos sa mundong ito upang lalo tayo makatagal sa everlasting life. Paghahanda ang buhay na ito. Amen? Sabi mo sa katabi mo, paghahanda ang buhay natin. Na makatagal tayo sa Kanya. Na ngayon pa lang sa mundong ito, nasain natin, i-desire natin, ang presence ng Diyos. Na tayo po bilang mga anak ng Diyos, mamuhay tayo ng matuwid ang kaisipan, matuwid ang pamumuhay. So, ito yon. Ano dapat natin gawin? Una po, live righteously. Para makatagal po tayo sa presensya ng Panginoon, para laging kasama natin ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid, mamuhay tayo ng matuwid. Amen? Pakitapik yung katabi mo, sabi mo, mamuhay tayo ng matuwid. Sabi mo sa Kanya, kaya natin yan. Kasi ang Diyos din ang tutulong sa atin. Amen? Ako hindi ko kayang mamuhay ng matuwid. Walang sino man po sa atin dito ang kayang mamuhay ng matuwid. Hindi natin kaya yan. Kaya nga tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga ang Panginoong Jesus nasa atin at ang Panginoong Jesus ang siyang tumutulong sa atin upang tayo'y mamuhay ng matuwid. Hindi ko kaya on my own. Hindi natin kaya.
And it is the help of the Lord Jesus, the help of His presence. So ang makakatagal sa presensya ng Diyos ay mga taong namumuhay na matuwid. And take note, kapag hindi ka nakakatagal sa pagsamba, hindi ka nakakatagal sa pagsisimba, hindi ka nakakatagal sa panalangin, hindi ka nakakatagal sa pagbabasa ng Biblia na parang saglit ka lang. Isa lang ang dahilan nun, mga kapatid. Evaluate yourself. Hindi ka na namumuhay na matuwid. Iba na ang priorities mo. Iba na ang pinagpapahalagahan mo. Ang iba, busy na. Ano ibig sabihin ng busy? Busy means being under Satan's yoke. Ibig sabihin, nasa impluensya ka na ng kaaway, nasa control ka na ng kaaway. Kapag wala ka ng pagpapahalaga sa pagsisimba, sa pagsamba sa Diyos, sa pananalangin, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ibig sabihin, yung katuwiran ng Diyos unti-unting nawawala sa buhay. Ngunit purihin ng Panginoon. Meron po siya sa ating ibinibigay na pagkakataon. Tandaan po natin, habang nabubuhay tayo, mga kapatid, ang Diyos laging nagbibigay ng pagkakataon. Amen? Kaya ako very, very thankful ako kay Lord. Talagang forever grateful ako sa Kanya. Binigyan niya ako ng pagkakataon pa eh. Bawat isa sa atin, binigyan ng pagkakataon eh. Ako lalo na, binigyan niya ako ng pagkakataon na mabuhay pa ako para ma-enjoy ko pa, para ma-experience ko pa sa mundong ito ang presence ng Diyos. Maranasan pa natin siya. Of course, kailangan natin siya sa kabilang buhay. Talagang siya naman ang kailangan natin. Pero ibang klase na sa mundong ito, sa pang-araw-araw na buhay natin, kasama natin ang Panginoon. Amen? Kasama mo ang presence ng Diyos, nagtatrabaho ka. Kasama mo ang presence ng Diyos, nagtitinda ka. Kasama mo ang presence ng Diyos, naglalaba ka. Amen? Kahit na nagpaplansya ka, kasama mo ang presence ng Diyos, sumasamba ka sa Kanya. Kahit na may mga kausap kang ibang tao, the presence of God is with you. It's about practicing the presence of God. Paano natin mapapractice yun? Kailangan ng matuwid na pamumuhay. Kaya sabi ni Isaiah, He who walks righteously. Ang paglakad sa katuwiran ay pamumuhay ng matuwid. At ang namumuhay na matuwid, sila ang nakakatagal sa presensya ng Panginoon. Amen? Pangalawa, nagsasalita ng totoo. Alam niyo po, sinasamahan ng Panginoon ang isang taong laging nagsasabi ng totoo. Lumalayo ang presence ng Diyos, lumalayo ang kalooban ng Diyos sa isang taong laging nagsisinungaling. Pakitapik ang katabi mo, sabi mo, don't tell a lie, ha? Huwag tayong nagsisinungaling. Pagka nalaman na yung ginagawa mo, then admit it. Aminin mo. Ginawa mo eh. Pero kapag nag-deny ka pa, and you tell a lie, ayun na. Malayo ang kalooban ni Lord sa mga nagsisinungaling. Malapit ang puso ng Diyos, malapit ang kalooban ng Diyos, malapit ang presensya ng Diyos sa mga taong namumuhay sa katotohanan, nagsasalita ng totoo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw yan ha. Amen. Purihin ang Panginoon. Siya na nagsasalita ng totoo, hindi nagsisinungaling. He who speaks uprightly. So sila yung mga nakakatagal sa presence ng Panginoon. Nakakatagal ang presence ng Panginoon, of course, sa kanila rin. Kasi they live rightly and they speak the truth. So kung nais mo makatagal sa presensya ng Diyos, magsalita ka lagi ng totoo. Sabihin mo lagi yung totoo. Amen? Alam mo sa mga anak ko, pag kami ginawa silang mga kasalanan, pagka sinabi ng totoo, tapos na kami. Kahit na gano'ng kabigat yung kasalanan na ginawa niya, sabihin mo lang yung totoo. Kaya kami, open kami. Kung ano ginawa ko, sabihin ko. Wala nang denial. Kasi kailangan natin ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Kailangan natin yung presence niya. Pag nasa atin yung presence ng Diyos, nasa atin yung pagpapala ng Diyos, nasa atin yung pagbibigay ng Diyos ng kapayapaan ng buhay, ng kagandahan ng buhay. Amen? Can we give God the praise? Purihin ang Panginoon. Pangatlo, na siyang nakakapanahan sa Panginoon, sa presence ng Diyos, patuloy, mga kapatid, we're talking about continuously despise the gain of oppressions. Kamuhian mo, kasuklaman mo ang pagkuha ng anumang bagay na may karahasan. Paano yon? Ano ibig sabihin nun? Yung bang pwedeng merong pag-aari ang isang tao na
parang sinanla na sa'yo, tapos kailangan ng ilitin, pupwersahin mo yung tao. So, ipapakita mo doon yung kung anong klase kang anak ng Diyos. And of course, yung mga malilit na bagay na binibigay na lang natin, nakikita yun ng Diyos eh. Amen? Pwede may nangutang sa'yo at yung nangutang hindi na nagbayad sa'yo. At wala na siyang kakayanan magbayad. Bigay mo na kay Lord. Bahala na si Lord. Kasi ikaw naman ang i-bless ni Lord. Yung kaunting bagay na mawala sa'yo, mas malaki ang kapalit kapag ikaw ay natutong magpakumbaba at nagtiwala sa Panginoon. Amen? So kung nais mong manahan at makatagal sa presensya ng Diyos, kamuhian, layuan natin, kasuklaman natin ang pagkuha ng anumang bagay na may karahasan o yung pagiging tinatawag na greedy sa pera o pagiging, sorry for this word, kailangan ko sabihin ito because nakasulat sa Bible na dapat natin sundin. Sinasabi ng pagiging gahaman sa pera. Sabi ni Isaiah, he who despises the gain of oppression, siya na hindi kumukuha ng anumang bagay sa kaharasan at hindi gahaman sa pera. Mga kapatid, hindi dapat ang pera ang kumokontrol sa tao. Dapat tayo yung kumokontrol sa pera. Amen? Sapagkat ang Diyos ang tagapagbigay sa atin ng pagpapala. Mawalan ka ng kaunti, okay lang yon. Minsan kasi parang, ako nga, nasasabihan nga ako na parang, bakit ganon? Ba't puro ka bigay, puro ka ganon? And then sinasabi ko, I'm doing that for the Lord. Not for myself. For the Lord. Na maging extension pa ng pagpapala ng Panginoon. Kasi I want God in my life. I want the attributes of God. I want the nature or the image of God in me. Kasi mas mahalaga ang Diyos eh. Mas mahalaga. Tandaan nyo mga kapatid, mas malaki ang kamay ng Diyos kaysa sa kamay natin. Ang kamay natin, makahawak lang ng pagpalaki natin malaking perang ganon. No, tapos nawala. Mas malaki naman yung kamay ng Diyos na magbibigay sa'yo ng mas matinding pagpapala kaysa doon sa nawala. Are you with me? Mga kapatid, ang Diyos nagtuturo sa atin ng pamumuhay ng matuwid. Pamumuhay na wala kang kaaway. Pamumuhay na ang Diyos, ang kanyang kabutihan na hayag sa'yo. Kaya nga may iba nagsasabi, ayoko maging Christian eh. Ayoko maging follower ni Lord eh. Kasi maubusan ako eh. Yun yung thinking ng mundo. Mga kapatid, laki ako sa squatter. Laki ako sa hirap. Laki ako na isang beses lang kaming kumakain sa isang araw. Yung tanghalian, sa gabi wala na. Sa umaga wala na. Pero nakita ko ang kamay ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos sa aming buhay. Hindi kami pinabayaan ng Diyos. Kaya sabi ni David, Psalm 37, I have been young and now I am old, yet I have never been forsaken. Hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Hindi kami nanghingi, hindi kami namalimos, hindi kami pinabayaan ng Diyos. Bakit? Kasi totoo ang Diyos sa Kanya. Mga kapatid, dapat ang Diyos totoo sa atin. Amen? Pakisabi mo sa katabi mo, dapat ang Diyos totoo sa iyo. Ang presensya ng Diyos dapat totoo sa iyo. Ang pakikiharap mo sa kapwa mo dapat totoo. No? Kasi minsan mas totoo sa atin ang pera eh. Mas totoo sa atin yung sitwasyon natin eh. Minsan mas totoo pa yung sakit at karamdaman eh. Kaysa doon sa nagpapagaling, kaysa doon sa nagpapala eh. Mga kapatid, baguhin natin ang ating kaisipan ng mundo yan. Mas totoo ang Diyos, mas realidad ang Diyos. Mas real ang Diyos. Mas totoo siya. Yung dapat nating maranasan sa ating buhay. Kaya nga tayo, ipinapahayag sa atin ang kanyang salita. Kasi ang salita ng Diyos makapangyarihan dahil ang Diyos makapangyarihan na bubuhay magpakailan paman. Masigit na totoo ang Diyos sa atin. Masigit na nabubuhay ang Diyos. Kinakailangan natin siyang i-recognize, kilalanin, at pagpahalagahan ng kanyang mga values o yung mga pinagpapahalagahan ng Panginoon. Pang-apat, mga kapatid, refuse to take bribes. Kung nais natin makatagal sa presensya ng Panginoon, nais natin laging kasama ang Panginoon, tanggihan natin
yung suhol, yung susuhulan ka, for example, sa mga nasa government o anumang pagtatrabaho, na may mga suhol na binibigay. Huwag kang tumanggap ng suhol. Alam niyo, naalala ko yung biyanang kong lalaki. Matapat siya eh. Yung magsasabihin niya lang sa'yo kung ano yung kailangan niya. And then, sasabihin niya sa'yo, pagka bibigyan mo siya ng pera, hindi, tama na sa akin ito. Kasi pagka tumanggap na ako ng maraming pera sa'yo, para bang nasusuhulan mo na ako, lalabo na yung mata ko, sabi niya. Meron siyang ganong kaisipan eh. You see, totoo naman in reality. Kapag isang tao laging nasusuhulan, lumalabo na yung mata. Nagiging bulag na siya sa katotohanan. Di po ba? Tama? Are you with me? Para bang mag-isa lang ba ako dito? Tulungan niyo ako. Di ba kapag ang isang tao tingnan niyo yung mga taong tanggap ng suhol, bulag na sila doon sa katotohanan, bulag na sila sa tama, malabo na yung mata nila, hindi na nila nakikita yung tama at mali. Ang para sa kanila ay yung kung ano lang tinatanggap nila. So if you want to go continuously to be in the presence of God, to experience the presence of God, experience the power of God, to enjoy His presence, refuse to take bribes. Tayo tumanggap na suhol. Amen? Purihin ng Panginoon. Ako rin, wag niyo ako suhulan. Hindi ako tumatanggap ng suhol. Kasi merong iba eh, para hindi na maka-attend ng church, magbibigay na lang kay pastor eh. Kaya yung iba, may natawag na holy hands eh. May mga nakalukot na inaabot kay pastor eh. Hindi po. Kung gusto niyo magbigay sa akin, magbigay kayo sa church. Bigyan natin ng church kasi yung binibigay natin sa gawain ng Panginoon, ipinapantulong natin sa mga kapatid. Pinampapaaral natin. Pinantutulong natin sa mga na-ospital. Kaya yung pasok ng pera natin, lalabas sa mga pangangailangan din ng ating mga kapatiran. So kung nais natin ang pagpapala ng Panginoon, ng presensya ng Panginoon, huwag tayong tatanggap ng suhol. Panglima, sabi rito, reject any form of violence. I-reject natin. Huwag kang makisama sa anumang anyo ng kasamaan. Yun yung sinasabi ng talatang 15. Huwag kang makikisama. Huwag kang makikiayon sa taong gumagawa ng kasama, sa taong gumagawa ng hindi matuwid. Isaiah 33, verse 15, panglima, he who stops his ears from hearing of bloodshed. Ano ibig sabihin nun? Siya na hindi nakikisama sa anumang anyo ng kasamaan na nagdudulot ng pagtagas ng dugo. Kung nais mong patuloy na maranasan ang Diyos sa iyong buhay, ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay, layuan mo ang bawat anyo ng kasamaan. In other words, abstain from all appearances of evil. Kaya nga kahit nasa movie, pagka too much ang violence, talagang ayoko na eh. Parang hindi na ako masaya eh. And sa realidad ng buhay, na kapag may isang nakaaway, di ba, nagkakampihan, no, hindi tama yun. Kaya ako natuto ko kahit anong bata ako eh. Pag ang nanay ko, kaaway niya ang tiyahin ko o yung mga tiyuhin ko, hindi ako kakampi ng nanay ko, sa gitna lang ako. Kasi siyempre gusto ng mga nanay, ng tatay, di ba, na kapag, kaaway namin to, dapat kaaway mo rin. Hindi. Dapat merong mediator. No? Hindi nakikisama. Pwedeng makisama, wag makisama. Amen? And then pang-anim, resist the sinful desires of the eyes. Ang mata natin mayroong pagnanasa ito. Labanan mo ang masamang nasa ng iyong mga mata. Isaiah 33 verse 15, yung huling pangungusap. He who shuts his eyes from seeing evil. Siya na hindi gumagawa ng iba pang mga masamang gawain tulad ng pagtingin na may pagnanasa. So ito yung 6 na bagay na nais ng Diyos na hindi makita sa buhay mo para makatagal ka sa presence ng Panginoon. Para ang presence ng Diyos kasama mo, ang pagpapala ng Diyos kasama mo, ang kabutihan ng Diyos kasama mo sa iyong buhay, malayo ka sa kapahamakan. You see, he who shuts his eyes from seeing evil, siya na pinipikit niya ang kanyang mga mata doon sa pagtingin sa masama. And take note, sabi ni Job, pakinggan natin si Job, kabanatang 31, talatang 1. Sabi niya, ako'y taimtim na nangako sa aking sarili
na hindi titingin na may pagnanasa sa ibang babae. Kaya si Job, sinamahan siya ng Panginoon eh. Sabi niya, taimtim akong nangako. In the English version, it says, I made a covenant with my eyes not to look lustfully at a young woman. Nangako ako ng taimtim sa aking sarili, sabi niya. At tayo din, mga kalalakihan sa lugar nito. Of course, mga kababaihan, no? Kasi sa panahon po natin ngayon, rampant ang pornography. Ang mayroong pinakamataas na bilang ng mga nanonood ng mga porno ay mga kababaihan sa bansa natin. At ngayon, ang pagtingin na may pagnanasa sa mata ay nakikita sa tao. Kaya sabi ni Job, ako'y taimtim na nangako sa aking sarili. Kaya sinamahan siya ng Panginoon. Psalm 101 verse 3 and 4, sabi ni David, I will refuse to look at anything vile and vulgar. Ano ibig niya sabihin? Sabi niya, tinanggihan ko ang pagtingin sa mga bagay na may mali siya o pagnanasa. And I hate all who deal crookedly. I will have nothing to do with them. Hindi ko hayaan ang kasamaan sa aking mga mata. Sa pagtingin, namumuhi ako sa mga ginagawa ng mga taong tumalikod sa Diyos at hindi ko gagawin ang kanilang ginagawa. Kaya ako, kahit ng mga anak ko, sinasabihan ko huwag kayong manood ng mga porno movies. Dahil ang ginagawa mo ay susundan ng iyong generation. Kaya si David, ang ganda ng example niya Kaya siya sinamahan ng Panginoon Kaya yung kabutihan ng Diyos sa kanya, talagang na-reveal yung presence ng Diyos, yung blessing ng Diyos nasa kanyang buhay And he said the word in verse 4, I will reject perverse ideas and stay away from every evil. Lalayo ako sa mga taong baluktot ang pag-iisip, hindi ako sasali sa kanilang ginagawang kasamaan. So ito yung pamantayan ng Diyos sa atin, mga kapatid. Kung nais mong ang paglagasa ng pagpapala, ang kabutihan ng Diyos, ang pag-iingat ng Diyos, ang lahat ng galing sa Diyos ay ma-experience mo at ma-enjoy. Makatagal ka sa presence ng Panginoon at makatagal ang Diyos sa iyo. Kasi ang presence ng Diyos lumalayo sa tao Bakit siya lumalayo? Lumalayo ang presence ng Diyos dahil sa kasalanan. Kaya minsan ang Diyos hindi makakilos sa buhay ng isang tao dahil sa kasalanan. At manging sandali, mga kapatid. Tingnan po natin, ano po yung mga pagpapala ng patuloy na pananahan sa presensya ng Diyos? Ano yung mga blessings na kapag ikaw nagpapatuloy ka sa Panginoon, talagang you are in love with Jesus. You are so in love and passionate for God. Talagang excited ka pagka Sunday, excited ka na nakikinig ka ng kanyang salita, excited ka na nagwo-worship ka sa kanya, excited ka to read the Bible. Excited ka na talagang pag-usapan ng salita ng Diyos. So ano yung mga pagpapala ng patuloy na pananahan sa presensya ng Diyos? Una po, supernatural promotion. Sabihin mo sa katabi mo, supernatural promotion. Ito yung tinatawag na higher level of living. Promotion does not come from the east or from the west, from the north or the south. Promotion, supernatural promotion, comes from God. Amen? Supernatural yon. Sabi ng Isaiah 33 verse 16, He will dwell on high. Siya'y maninirahan sa kaitaasan. Ibig sabihin, ito yung higher level. Mamumuhay ka sa isang mataas na antas ng pamumuhay. Yun yung pagpapala ng Panginoon. Kapag lumayo ka sa kasamaan, namuhay ka ng matuwid, nagsasalita ka ng totoo, hindi ka nagiging gahaman o sakim sa pera, ikaw ay hindi tumatanggap ng suhol, hindi ka nakikisama, hindi ka tumitingin ng may pagnanasa, merong pagpapala. Wow! Supernatural promotion. Galing sa Diyos yun. Now, the word dwell in this verse, in Hebrew, is shokan. It is an action word meaning to reside continually and to stay permanently and consistently in His holy presence. Kasama mo, Panginoon, continuously, permanently, consistently.
Kaya kung gusto mo maging consistent ang buhay mo sa pagpapala ng Diyos, sa kabutihan ng Panginoon, kailangan consistent ka rin. Kailangan patuloy ka rin na lumalayo ka sa kasamaan. Patuloy ka na namumuhay ng matuwid. Hindi ka nababayaran. Hindi ka nadadaya ng dyablo. Tandaan natin mga kapatid, ang dyablo, ang kaaway, si Satan, napaka-agresibo niya, 24/7, 24 hours a day, 7 days a week. His aim is to kill, to destroy, to steal. We are in this battle. We battle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against wicked spirits, against rulers of darkness. Taparito ang dyablo para mandaya, i-divert ka sa Panginoon, ilayo ka sa Diyos sa mga pagsubok at problema. Pero kung consistent ka sa relationship mo sa Panginoon, talagang pinag-aalam ang relasyon mo sa Panginoon, talagang you love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your spirit, with all your strength, consistent ka, then merong supernatural promotion sa iyo. Amen? Can we give God the praise? Pag sinabing supernatural, mga kapatid, ito ay gawa ng Diyos. Hindi natural yan. Pag natural kasi, gawa lang natin eh. Tayo yun eh. Pero iba yung supernatural. Iba yung Diyos mismo ang may gawa. Iba yung Diyos ang mag-aangat sa iyo. Iba yung Diyos na maglalagay sa iyo ng pakagandang kalagayan. Iba yun eh. Iba yung ang Diyos ang magpo-promote sa iyo. At pag pinromote ka ng Diyos, kasunod na doon yung mataas na income. Kasunod na doon yung mataas na sales. Diba? Kasi pinromote ka na ng Diyos eh. Yung supernatural promotion, yun yung favor ng Diyos sa'yo. Nahahabulin ka ng pagpapala kahit saan ka na doon. Hindi ka yung mag-i-strive o yung talagang magpupursige on your own. Ang tawag dyan sa supernatural promotion, effortless life. Effortless. Bakit? Kasi ang Diyos ang nag-angat ng iyong buhay. Ang Diyos ang naglagay sa isang napakagandang lugar. Napakagandang buhay. Yun yung pagpapala ng Panginoon. Pangalawa, na pagpapala ng Diyos, supernatural protection. Sabihin natin, supernatural protection. Supernatural, galing sa Diyos, higher level of protection. Sabi ng Isaiah 33 verse 16, His place of defense will be the fortress of rocks. So yung lugar ng iyong depensa, lugar na iyong tanggulan, protection mo ay malalaking bato. You are covered by the storms of life. You are covered against the enemies. Dwelling in the presence of God means to remain in the strong place of defense, which is the fortress of rocks from the storms of life. Ang daming pagsubok sa buhay. Ang daming atake ng kaaway. Mga kapatid, kaya napakahalaga ng kasama mo ang Diyos eh. Iingatan ka ng Diyos eh. Kasi ang Diyos mismo, ang presence niya, ang iyong defense, ang iyong fortress, ang iyong refuge. He who dwell in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. And I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him I will trust. Wow. Surely He shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. He shall cover you with His feathers, and under His wings you shall take refuge. Ang refuge natin, ang fortress mo, supernaturally ay ang Diyos. Amen. Can we give God the praise? Siya yung protection mo. Siya yung mag-iingat sa'yo. At pangatlong pagpapala, supernatural provision. Sabihin natin, supernatural provision. Pag sinabi supernatural, it is beyond our imagination. It is beyond our thinking. Beyond doon sa perspective natin sa buhay natin. Higit pa sa inaakala mo. Higit pa sa inaasahan mo. Kaya tayo ay naghahanap sa mukha ng Diyos. Kaya tayo ay nagnanais na kasama ang Diyos sa buhay natin. Kasi ang Diyos ay supernatural. Kapag kasama mo ang Diyos, effortless ang buhay. You have the favor of God. You have the faithfulness of God.
you have the fruitfulness of God's blessings. Supernatural provision. Sabi rito ng Isaiah 33, verse 16, third sentence, bread will be given to him. His water will be sure. Wow! Purihin ng Panginoon, ang kanyang tinapay ay ibibigay sa kanya supernaturally. Ang kanyang tubig ay siguradong sagana. Supernaturally. Mga kapatid, ito ang kagandahan ng pagkilala, pag-recognize sa Diyos sa ating buhay. Pinakamabuti, pinakamagandang buhay, kasama natin ang Diyos. Kasama mo yung presence niya. Kaya sabi ni Moses, sabi niya, kung dadali mo kami sa promised land at hindi ka namin kasama, wag na po. Kasi mapapahamak kami doon. At totoo naman, si Moses sinamahan at ang kanyang mga kasama. Pero yung pumasok sa promised land, yung generation na sumunod sa kanila, na in-enjoy nila yung blessings. Yung kagandahan, yung kabutihan ng lupang pangako. Nung nakita nila yung magagandang bagay sa lugar na yon, nawala na sila sa Diyos. At nung nawala na sila sa Diyos, pumasok ang kapahamakan at ang kamatayan sa kanila. We know the history of Israel na hanggang ngayon naging pinakamaliit na bansa sila. But praise the Lord, nung bumalik sila sa Panginoon, sila ngayon ay isa sa first world country na matagumpay. Pero ang dami nilang dinaanang atake. Hanggang ngayon, pag ikaw ay citizen ka ng Israel, hindi ka pinapapasok sa 16 na bansa, particularly sa Middle East. Kasi nga, ang tindi ng ginawa ng dyablo sa kanilang buhay. Kaya yung Second World War, 6 na milyon na mga Hudyo ang pinatay. At matitrace mo yung pangyayaring na yun doon sa kanilang kasaysayan. Kasi kinalimutan nila ang Diyos nung sila'y pinagpala na ng Diyos. Kaya ang aking pakiusap sa mga naging professionals sa mga kabataan, sa mga naging matagumpay, nakapagtrabaho na ngayon, nakapag-abroad ang ibang, lagi kong paalala, hindi ko kailangan na bigyan niyo ako. Ang aking paalala lagi sa inyo, huwag kayong lalayo sa Diyos. Kasi pagka malapit kayo sa Diyos, kasama mo niyo ang Diyos, sigurado ang buhay niyo, matagumpay ang inyong buhay. Sigurado yun. I'm not after the blessing of anybody or kung sino man. No. I'm after doon sa blessing ng Diyos. Bakit? Kasi mas malaki ang kamay ng Diyos kaysa sa kamay natin. Amen? Mas matindi ang Diyos. Ang tindi ng kanyang pagpapala. Supernatural. Purihin ang Panginoon. Supernatural promotion, supernatural protection, supernatural provision, at ngayong sandali, mga kapatid, ang pinakamataas, kaya na sinasabi natin, the highest level, the best gift. Itong pang-apat, supernatural partnership with the King of Glory. Can we give God the praise? Supernatural. Kaya ang pinaka-the best na pagpapala ay ang Diyos mismo. Ang presence ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos. Ang puso ng Diyos. Yung persona ng Panginoon. This is the highest level of partnership. Partnership with the King. Kapartner natin ang Hari, ang Panginoon na makapangyarihan sa lahat. You see, supernatural partnership is the highest blessing of God. Because the presence of God is the highest approval of God to us. Isaiah 33 verse 17, the last sentence. Of course, the first and the last. Your eyes will see the King in His beauty. Your eyes will see the King in His beauty. They will see the land that is very far off. Makikita ninyo ang isang makapangyarihang hari sa kanyang kaningningan. Take note of what Matthew 5 verse 8 says. Blessed is the pure in heart, for they will see God. In other words, when you see, the word see, it means you will experience, you will enjoy the presence of the King in His beauty, in His majesty, in His power,
in His glory. Yung beauty ng Diyos, pag sinabing yung kagandahan, makikita mo yung kagandahan ng hari. Ibig sabihin, makikita mo, mararanasan mo, mai-enjoy mo yung kaningningan ng hari. Ma-enjoy mo yung kanyang karilagan, yung kanyang karangyaan. Ma-enjoy mo yung kanyang kapangyarihan sa iyong buhay. Ma-enjoy mo ang lahat ng meron ang hari. Yun ang partnership. 50-50 kaya. Can we give God a praise? Wow. Kasi ang partnership, hindi po siya 70-30 kay Lord. No? 100% pareho kaya. Ibang klase yan, mga kapatid. The best blessing, the best gift, ay ang kanyang presensya. Ang partnership sa kanya. Kaya sino ang makakatagal? Sino ang makakatayo? Sino ang makakapanahan sa banal na dako? Sino ang makakatayo o makakatagal sa Diyos na nag-aalab, nag-aapoy? Siya na matuwid ang pamumuhay. Matuwid ang pananalita. Matuwid ang kanyang pamumuhay. Namumuhay ng banal. Namumuhay ng malinis. Hindi nakikisama. Hindi nagnanasa ng pag-aari ng kanyang kapwa. Siya ay pagpapalain ng Diyos. At ang pinaka-the best na pagpapala ay ang makasama mo ang hari. Amen? Iba yung feeling na kasama mo ang isang congressman. Di ba? Iba yung feeling na kasama mo si senador. Iba yung feeling na connected ka kay BP or kay president. Ibang feeling nun. Much more, iba ang kalibre. Iba ang dating kapag kasama mo ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagmamahal sa atin. Amen? Can we give God the praise? Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Let us pray. Let us bow our heads. Let's close our eyes. Wow. I am blessed. God is so good. And He has a challenge for us this morning. He has a question for us. Sino ang makakatagal sa Kanya? Sino ang makakatagal sa presensya ng Diyos? Siya na namumuhay na matuwid, nagsasalita ng totoo. Lumalayo sa kasamaan, hindi tumatanggap ng suhol. Hindi nakikisama, nilalabanan ng pagnanasa ng laman ng mata. Sila yung makakaranas ng supernatural promotion, supernatural protection. Wow. Supernatural provision. Supernatural partnership with God. Purihin ang Panginoon. Tayong lahat ay tumayo. Taas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Sabihin natin sa Kanya, Panginoon, narito po ako. Nais ko po na makatagal sa iyong presensya. Nais ko po na ang iyong banal na presensya Banal na presensya ay maging matagal ay maging na makasama ko na makasama sa aking buong buhay. sa aking buong buhay. Patawarin mo ako Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. sa aking mga kasalanan. Gawin mong matuwid ang aking puso. Gawin mo matuwid ang aking Gawin mong matuwid matuwid. ang aking pananalita. Tanggalin mo sa akin ang pagsisinungaling. Tanggalin mo sa akin ang kasalanan, ang kasamaan. Tanggalin mo sa akin, Panginoon, ang pagiging gahaman. Magiging gahaman. Kung ako man po'y namumuhay Man po'y na nakokontrol ng pera. nakokontrol ng pera. Ipinapakontrol ko sa iyo
ipinapasakop ko sa iyo ang aking puso, ang aking buhay. Tanggalin mo sa akin, Panginoon, ang lahat ng kasamaan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa sa kapwa, o pag-aari ng aking kapwa. Gawin mo matuwid ang aking pamumuhay. Tulungan mo ako, Panginoon, sapagkat higit kailanman, ikaw ang aking kailangan. Ikaw lamang, Panginoon, ang pupuno sa mga kakulangan at pangangailangan sa aking buhay. Nais ko po ang iyong supernatural promotion. Nais ko po ang iyong supernatural protection. Nais ko po ang iyong supernatural provision. And above all, your supernatural partnership. Ikaw ang the best na pagpapala na nais ko sa aking buhay. Marami pong salamat, Panginoon. Maraming salamat sa paglilinis, pagpapatawad, at pagpapala mo sa aking buhay. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Tayo po isasamba sa Panginoon ngayong sandali. Hayaan natin ang Panginoon ang kumilos, ang mahayag sa iyong buhay ngayong sandali. Hayaan mo na maramdaman mo ang kanyang pag-haplos sa iyong puso at ang kanyang pagyakap sa iyo. As we worship right now, taas mo yung dalawang kamay sa kanya, tanda ng iyong pagsuko. Yes, Lord. Panginoon, sinusuko namin sa iyo ang aming buong buhay. Sinusuko namin sa iyo ang lahat. Ang iyong glory, ang iyong kaluwalhatian, ang iyong banal na presensya, manahan sa aking buhay. Oh, Panginoon, salamat po. Yes, Lord. Thank you, Jesus. We give you praise, Lord. Oh, Jesus. Yes, Lord. Sinasamba ka namin, Panginoon. Pinupuri ka namin. Thank you, Jesus. Oh, yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, Lord. Amen. Oh, your glory. Yes, Jesus. We welcome your presence, Lord. Presence. Come, Holy Spirit. Reveal Reveal your presence. your temple. We acknowledge you, Lord. Give you reverence. Come and rise from your rest and be blessed by our praise as we glory in your embrace. As your presence now fills this place. Oh, the Lord, we worship you. glory We surrender to you, Lord. of your For we love your presence, Lord. presence. And we acknowledge your presence. We are Reveal your presence temple. to your children. Give you reverence. Yes, Jesus. Come and rise from your rest and be blessed by our praise as we glory Oh, yes, Lord. in your Oh, we recognize embrace.
acknowledge your presence, Lord. Hallelujah. As your presence now fill this place. Yes, Lord. Oh, your glory of your presence, Lord. We are temple. Give you reverence. Come and rise from your rest and be blessed by our praise as we glory Yes, Lord. in your embrace. Just make it soft. Yes, Lord. Yes, Jesus. Thank you. Come on, let's worship Him. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Salamat sa iyong pagtutuwid at paglilinis, pagpapabanal ng aming buhay upang patuloy kaming makatagal sa iyong banal na presensya. At upang iyong banal na presensya, Panginoon, ang iyong pangunguna, ang iyong gabay, ang iyong pag-iingat, ang iyong pagsama sa amin ay patuloy na mananatili. Maranasan ka namin sa bawat segundo ng aming buhay, sa bawat oras ng aming buhay, sa bawat araw, Panginoon, maranasan ka namin. Maranasan namin ang iyong kabutihan, ang iyong kapangyarihan, ang iyong kaluwalhatian, ang iyong kagalingan. Ibang klase ka, Panginoon. Ibang klase ang iyong pagmamahal. Ibang klase ang iyong promotion. Supernatural, supernatural protection, supernatural provision, and supernatural partnership with you. In Jesus' name, amen and amen. God bless you. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Wow. I am blessed. Sino pinagpala ng Panginoon? God bless us. May the love of God, the grace of the Lord Jesus Christ, and the partnership, supernatural partnership of the Holy Spirit be with you, be with us all. In Jesus' name, amen. Amen. And amen. God bless you.